Mga kapatid, sa loob ng 1.5 buwan, nakalabing-anim na pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 16 na araw ng banggaan at debate ng mga abogado ng prosekusyon at ng depensa sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Kung tutuusin, hindi na bago sa Pilipinas ang impeachment trial. Dumaan na dyan sina dating Pangulong Erap Estrada at ang napatalsik na si dating Chief Justice Renato Corona. Pero kaiba sa mga nagdaang paglilitis, mas tutok ngayon ang taong bayan sa impeachment trial ni VP Sara. Malaki ang papel dyan ng mga online discussion, lalo ngayong mas accessible na ang trial sa taong bayan sa tulong ng live streaming at social media. Sa puntong ito, tingnan natin kung ganong nabakalaki ang usapan online tungkol sa impeachment trial. Unahin nating himayin ng online mentions para mas focus ang analysis, naka-filter ang data sa Pilipinas, kaya ang mga usapan ay nagmula lamang dito sa bansa ang titingnan natin. May kita natin pinakamataas ang bilang ng mentions noong unang 2 araw ng trial. Umabot ito sa higit 10,000 mentions per day. Pinakita nito na mataas ang online attention sa pagsisimula pa lamang ng paglilitis. E paano naman? Day 1 pa lang ng trial ay mismong mga senator judges na agad ang nagdebate. Unang issue ay ang presiding officer. May mga senador, kasing gaya ni Senator Alan Peter Cayetano, naniniwalang si Senate President Win Gatchalian ang dapat manguna sa trial. Pero sa botong 12-8, na-elect bilang presiding officer ng impeachment trial si Senator Chis Escudero. At bago pa man umusad ang mismong trial, naging highlight din ng mga balita ang sinabi ni Senator Chis sa susunding bilang para makonvict si VP Sara. Iginiit niya na 2/3 na requirement ay ibabase sa kabuuang bilang ng mga senador na 24. Yan ay kahit may mga senador na hindi na makakalahok at makakaboto sa mismong trial. Kaya ang 2/3 sa susundin ay 16 votes para makonvict si VP Sara. Pagkasettle ng mga ito, dumiretso na ang impeachment court sa Articles of Impeachment. Unang tinalakay ang prosekusyon, ang Article 4 na tungkol sa sinasabing pagbanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dito pa lang sa article na ito, mainit na ang naging debate ng prosekusyon at ng depensa. Umuulan na ang objeksyon sa pagsalang ng testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Pero hindi lang ang kanyang testimonya ang naging laman ng mga balita noong panahon na ito. Day 2 ng trial, dinalaw ni VP Sara ang kanyang defense team at nagpa-press con sa Senado. Dito niya sinabi ang kanyang infamous line na in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Quotable quote yan syempre noong araw na yon. Bahagyang bumaba ang online mentions sa mga sumunod na araw hanggang sumipa ito sa 7,000 mentions noong day 8 ng trial. Ito ang araw na iniharap ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag. Sa kanyang testimonya, nanindigan si Matibag na hindi lang basta banta, kundi may plano na talaga sa umano'y assassination plot laban kay PBBM. Mula rito ay medyo bumaba ulit ang online mentions tungkol sa impeachment trial. Hindi pa ito agad umangat pagpasok ng Day 11, kung saan sinimulan ng busisiin ang Article 1 ng reklamo laban sa bise. Ito ay ang allegation ng misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Nung una pa siya, ang kalihim nito. Baga itong umangat noong Day 13, ang huling araw ng pagtistigo ng COA auditor na si Roderick Wamil. Dito, hinimaya ang mga dokumentong ginamit sa liquidation ng confidential funds gaya ng acknowledgement receipts. Day 15 naman, sumalang si COA Auditor Saidin May Del Campo. Idinitalya niya kung paano hinawakan at inilabas ang confidential funds ng DepEd. Kinwestiyon niya din ang chain of accountability at mga supporting documents para sa paggamit ng pondo. Pinakahuling witness so far na sumalang ay si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Sa pagsalang niya nitong Lunes, napansin agad ng senator judges na tila hirap siyang magtagalog at nagpapabisaya pa. Muntik pa ang kumuha ng interpreter para kay Acosta. Sinitayan ni Senator Erwin Tulfo dahil nung humarap daw si Acosta sa isang House inquiry noong November 2024 ay maayos naman ang kanyang Tagalog. Sa huli, napiga pa rin si Acosta tungkol sa confidential funds si VP Sara. Sabi niya, ang bise raw mismo ang nag-instruct sa kanya na i-release ang 125 million pesos na pondo kay Colonel Raymond Dante La Chica. Si La Chica ay ang dating pinuno ng security team ni VP Sara. In cash daw yan, kaya pinaestima kay Acosta kung gaano karami ang 125 million pesos. Mula sa highlights ng trial at naging online mentions, punta naman tayo sa engagement.
Ito yung dami ng reactions, likes, comment at shares na nakukuha ng mga online posts at conversations tungkol sa impeachment trial. Sa taas ng ating graph, may kitang mentions. Nasa baba naman, ang engagements. Papansing halos pareho ang naging trend ng dalawa. Pinakamataas din ang naging engagements noong mga unang araw ng trial. Pero sa pag-usad nito, kapansin-pansin na pababa ang overall trend. Bagamat may mga araw na tumataas ang mentions at engagements, so far ay hindi na ito bumalik sa level nung unang mga araw ng trial. Pero, paalala mga kapatid, hindi natin agad masasabi na dahil bumaba ang online mentions at engagements, ay nawawalan na rin ng interes ang mga Pilipino sa trial. Lalo't may conversation pa rin outside social media at online platforms. I-point out din natin na kasabay ng impeachment trial, ang iba pa ring malaking balita at issue gaya ng ilang araw na matinding ulan dulot ng habagat nitong mga nagdaang linggo. At nakaapekto yan sa volume ng conversations tungkol sa impeachment trial. Ang importante, patuloy ang ating pagbantay sa usad ng paglilitis hanggat hindi ito matatapos. Don't forget to react and comment on this video at sa iba pa naming content. I-follow din ang News 5 social media pages para laging updated. Ako po muli, si Ben Ravina para sa News 5 Analytics.